Ang talambuhay ni Jose P. Rizal. Sino nga ba si Jose P. Rizal? Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal, ang itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Isa siya sa mga magigiting na Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas, hindi sa parandas, kundi sa pamamagitan ng mga salita. Nakilala siya sa kanyang mga akda na Noli Me Tangere na ang kahulugan ay huwag mo akong salingin, at El Filibusterismo naman na nangangahulugan ang paghahari ng kasakiman, kung saan niya isiniwalat ang karaasan, korupsyon at masamang gawain ng mga praile at opisyal na Espanyol. Pinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna si Jose P. Rizal ay pampito sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Bata pa lang ipinakita na niya ang kanyang talino at hilig sa sining. Marunong siyang sumulat, gumuhit at bumasa bago pa siyang mag-5 taong gulang. Ang kanyang mga kapatid ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Natuto siyang bumasa ng Latin at Kastila mula sa kanyang ina. Gumawa siya ng unang tula na ang pamagat ay Sa Aking Mga Kabata noong 8 taong gulang pa lamang siya. Mahilig siya sa pagguhit, paglilok at pag-ukit. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila kung saan naging pinakamagaling siyang estudyante. Dito niya natutunan ng iba't ibang wika, literatura at agham. Sa Universidad ng Santo Tomas naman, nag-aral siya ng medisina ngunit nakaranas ng diskriminasyon. Dahil dito, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Europa. Natapos niya ang kursong medisina sa Universidad Central de Madrid. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa tulad ng Almania, Prussia at Inglaterra upang mag-aral at magsaliksik. Nakapagsalita siya ng mahigit 22 wika. Habang nasa Europa, isinulat ni Rizal ang kanyang tanyag na nobela ang Noli Me Tangere noong 1887 na naglalantad ng katiwalian ng pamahalang Kastila sa Pilipinas. Noong 1891, isinulat naman niya ang El Filibusterismo na nagpapakita ng radikal na paraan ng paglaban. Dahil sa pagkalimbag ng nobela ni Jose Rizal, nagdulot ng galit sa mga praile at pamahalang Kastila. Naging inspirasyon naman ng mga revolusyonaryo tulad ni Andres Bonifacio ang nobela ni Jose Rizal. Bumalik si Rizal sa Pilipinas noong 1872 at itinatag ang La Liga Filipina, isang mapayapang organisasyon para sa reforma. Dahil dito, siya ay pinatapon sa dapitan sa loob ng 4 na taon. Mga ginawa ni Rizal sa dapitan: nagturo ng mga bata at nagtayo ng paaralan, naggamot ng mga may sakit, nagsagawa ng pananaliksik sa agham at sining. Marami ang humanga tinangaan ni Rizal bago niya natagpuan ang kanyang asawang si Josephine Bracken. Isa sa mga tunay niyang minahal ay ang kanyang malayong pinsan na si Leonor Rivera. Una silang nagkakilala sa Manila noong 14 na taong gulang pa lamang si Leonor. Minahal nila ang isa't isa ng tunay. Ngunit sa kasamaang palad, ipinakasal si Leonor ng kanyang ina sa isang mayamang Ginoo na si Henry Keeping. Si Leonor umano ang inspirasyon ni Rizal para sa karakter ni Maria Clara sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Isang Haponesa naman na nakatagpo ni Rizal sa bansang Hapon nang siya ay manyayahan na maging kasapi ng pasuguan ng Kastila sa bansang iyon. Ito ay si Jose Seco o Oseisan na pinaniniwala ang isa sa 3 babae na labis na minahal ni Rizal at ang kahuli-huli ang babae sa kanyang buhay, at ang kanyang asawa na si Josephine Bracken ay isang Irish na nagmula sa Hong Kong na nagpunta ng dapitan upang ipagamot ang mata ng kanyang ama-amahan. Dahil sa madalas na pagkikita nila, sila ay nakaramdam ng pagmamahal sa isa't isa. Sila ay umano nagkaroon ng anak, si Francisco Rizal y Bracken.
ngunit ito'y nabuhay lamang ng iilang oras. Bagaman hindi sumali si Rizal sa katipunan, inaakusahan siya ng pamahalaan ng Kastila bilang utak ng revolusyon. Siya ay dinakip at nilitis sa hukuman kung saan hinatulan siya ng kamatayan. Disyembre 30, 1896, Bagong Bayan, Luneta Park. Pinaril si Jose Rizal ng mga Espanyol. Bago barilin, ipinagpatuloy niya ang kanyang huling tula, Mi Ultimo Adios. Kanyang huling salita, Consumatum est, na nangangahulugang tapos na. Ang sakripisyo ni Rizal ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan. Hanggang ngayon, siya ay kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Nagbigay inspirasyon sa mga Rebolusyong Pilipino noong 1876. Maraming paaralan, kalye at bayan ang ipinangalan sa kanya. Ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan sa paaralan. Si Jose Rizal ay hindi lamang bayani ng nakaraan, kundi inspirasyon ng kasalukuyan at hinaharap. Si Dr. Jose Rizal ay isang huwara ng katalinuhan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Naway ipagpatuloy natin ang kanyang adhikain para sa isang malaya at maunlad na Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa sana may natutunan kayo. Yun lamang, paalam.